ika ninyo ito inyong naibigay sa ICI at sa Ombudsman. Ano ang kanila pong sinabi sa inyo after receipt and perhaps after their study? Sabi nila useful ito sa kanilang investigasyon kasi meron nga silang listahan ng mga ghost projects na I think 421 na may halagang 30 billion na hindi nila maitukoy sino yung mga proponent dahil wala pa silang nakitang listahan katulad nito before I showed it to them. At makakatulong talaga na malaman sino nagpapondo sa mga ghost projects para hindi lang yung contractor pati yung proponent yung pwedeng maimbestigahan. Okay. Nandiyan ba yung mga pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, or even the Executive Secretary, former Executive Secretary Lucas Bersamin? Ayoko pong mag-single out ng mga tao kasi ang assumption na lang ng taong bayan I think is fair na halos lahat naman ng tao sa gobyerno ay nagpapalagay ng mga projects sa national budget. Okay, sige po. We respect that. Ano po? Ito lang ho kasi may mga nagtatanong po dito na ilang pong kababayan natin. Okay, sige. Pero sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee, Yes. ha? Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po, no? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro, just to put it in the right perspective po, Congressman. Yes sir, at yung mga insertions naman ng party lists ay hindi ng congressman necessarily pero ng party list. Kaya ako Okay. po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At Opo. para sa kaalaman ng inyong listeners, bawat party list sa Kongreso ay may 150 million pesos a year Opo. alokasyon sa DPWH budget. At Okay. sinasabi ko lang na ayon sa records, dito sa road projects ng Camsur, ang 2025 insertion ng Bicol Saro Party List na parehong na-award sa isang contractor. At yan ang example ng buong listahan na pwede natin ma-connect the dots ng mga proponents sa mga contractors. Yes, sir. O kaninyo, no? Bicol, ako Bicol, I'm sorry. Bicol Saro. Bicol Saro Party List, ang siyang nag-insert nung budget at ang nakakuha umano ng proyekto ay isang construction company na sabi ni Congressman, i-check daw po yung pong koneksyon ng partido, party list na ito sa construction company. That is the connection ho ng mga dots na binabanggit ni Congressman para ho mas klaro po tayo. Okay, Chap, please. Congressman, Okay. tama po ba yung narinig ko? Lahat ng party list may 150 million insertion? Tama po ba yun? Yan yung basic allocation po, pero syempre may extra on top of that. At doon sa BICAM, isiniwalat din ni Congressman Toby Chanco na may mga iilang party list na billion-billion ang alokasyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.